Mga mahal na kapatid, palibhasay, lubos po nating naunawaan at sinampalatayanan na ang paglilingkod sa Diyos ay panghabang buhay nating tungkulin o pananagutan. Ang marami po sa ating nagkakatipon ngayon ay humawak ng iba't ibang tungkulin sa loob ng iglesia na buong sigla at buong katapatan nating tinupad noong hindi pa tayo itinitiwalag ng kasalukuyang mga tagapanguna sa iglesia. Kaya labis tayong nasaktan nang tayo'y alisin sa ating karapatan at itiwalag, gayong ang ginawa lang naman natin ay ang pagsasanggalang sa iglesia laban sa mga nagsamantala at sumira sa kabanalan nito. Ang sakit na ibinunga ng pagkakaalis natin sa karapatan at sa iglesia ay magpahanggang ngayon. Iniinda natin yun sapagkat mahal na mahal natin ang ating mga tungkulin at ang ating pagka-iglesia ni Kristo. Ang pagtindig natin upang ipagsanggalang ang iglesia at ang katotohanan ay itinuring ng mga nagtiwalag sa atin na paglaban sa kanila at sa iglesia, at ang mas nakalulungkot, napapaniwala nila ang mga kapatid na tayo raw ang mga rebelde at naninira sa iglesia, kaya pinapopuotan nila tayo. Batid po ng Diyos na hindi totoo yun. Ang totoo, maraming mga may tungkulin at mga kapatid na mulat na sa mga nangyayari sa iglesia ngayon sa ilalim ng kasalukuyang liderato nito. Kaya meron ng iba na kusa nang bumaba sa kani-kanilang tungkulin. Ayaw man nila at masakit man sa kanilang kalooban yun, subalit ginawa nila yon dahil hindi na po nila kayang sikmurain o tiisin ang nakikita nilang tahasang paglabag, pagpapawalang halaga sa mga tuntunin, patakaran at mga doktrina ng iglesia na ipinatupad ng sugo at ng naunang namahala sa iglesia. Ang lalong masakit, sa halip na kilalanin ang mga pagkakamali at magbago, pinag-iibayo pa nila ang panggigipit at pag-uusig sa mga itiniwalag nila at itinuturing na mga kaaway, pangunahin sa mismong pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Subalit, nagkaganito man ang ating kalagayan, hindi po nagbago ang ating pagpapahalaga sa ating mga tungkulin at sa ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Nagtagumpay man ang mga nagtiwalag sa atin na hadlangan tayo sa pagdalo sa pagsamba sa gusaling sambahan at sa dating paraan ng pagtupad natin ng ating mga tungkulin, hindi naman nila tayo nahadlangan sa pagtupad ng iba pa nating mahahalagang tungkulin na tinanggap natin sa Diyos. Tulad ng pag-iibigang magkakapatid. Namamalagi sa puso natin yun. Yung pagpapatawad sa mga nagkamali o nagkasala laban sa atin. Yung pagpapayo sa isa't isa, lalo na sa mga nawawala ng pag-asa o napanghihinaan ng loob. Ano pa? Yung pagbabagong buhay. Yung malinis na paraan ng pamumuhay na napakahalagang magawa ng bawat kaanib sa Iglesia ni Kristo ngayon, lalo na nga at malapit na ang kawakasan. Ano pa? Yung pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak ng sang-ayon sa mga tuntunin at mga aral ng Diyos o sa patakaran at disiplinang Kristiyano. Sa panig naman ng mga anak, yung patuloy nilang paggalang at pagsunod sa kanilang mga magulang. Higit sa lahat, hindi po tayo nahadlangan na sumamba sa Diyos. Kahit man lang sa ganitong payak at hamak na kaparaanan, sapagkat lubos tayong sumasampalataya, nakatutubong pananagutan natin at panghabang buhay nating sagutin na sumamba sa lumala, na patuloy nagbibigay ng buhay sa atin at lakas
ng ating pangangailangan sa araw-araw, ano pat sa lahat ng mga mabubuting gawa ng Diyos sa atin, maging sa ating kasalukuyang kalagayan. Sinasamba rin natin ang ating Panginoong Kristo na siyang ating tagapamagitan, tagapagligtas, at luklukan ng biyaya. Bakit noon, nung hindi pa tayo tinitiwala, at magpahanggang ngayon na nasa ganito tayong kalagayan, ay nagpapatuloy tayo sa masigla at tapat na paglilingkod sa Diyos. Ano po ba ang katangiang hinahanap ng Diyos sa mga lingkod niya sa pagtupad ng tungkulin kaloob niya? Magsimula tayong bumasa dito sa Hebreo 6:11 hanggang 12. Ganito ang sinasabi. At pinakananais ko na ang bawat isa sa inyo'y patuloy na magsumikap hanggang wakas upang kamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga ipinangako niya. Ano po ang katangiang hinahanap ng Panginoon Diyos sa mga lingkod niya sa pagtupad ng tungkuling kaloob niya? Hindi po sila dapat magtamad, kundi dapat magpatuloy na nagsusumikap hanggang wakas. Pag binasa natin ang talatang ito sa ang salita ng Diyos, ang katumbas ng pagsusumikap ay pagiging masigasig. Kaya, tama ang ginagawa natin. Inalis man tayo ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia, pero patuloy tayong nagsisikap at masigasig tayo sa paglilingkod sa Diyos hanggang wakas. Alin po ba yung tinutukoy na wakas? Na hanggang doon, dapat buong sikap at masigasig na tinutupad natin ang ating mga tungkuling kaloob ng Diyos. Ang wakas ng buhay o ang ating kamatayan o ang wakas ng mundo o ang araw ng paghuhukom. Bakit hanggang doon ay marapat tayong maging masikap at masipag sa pagtupad ng ating tungkulin upang malubos ang ating pag-asa na makamtan ang ipinangako ng Diyos sa atin. Ano ba yung ipinangako ng Diyos sa mga tapat na lingkod niya? Yung kaligtasan, yung buhay na walang hanggan, at yung pananahanan doon sa langit, sa bayang banal. Kaya ang mga lingkod ng Diyos ay hindi dapat maging tamad o pabaya sa pagtupad ng kanilang banal na tungkulin sa anumang panahon at anumang sitwasyon. Bakit gaano po ba kasama sa paningin ng Diyos ang maging pabaya o tamad sa pagtupad ng tungkulin at paglilingkod sa Kanya? Basahin natin ang nakasulat dito sa Mateo sa 25, 26 at 30. Ganitong sinasabi. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Gaano po kasama sa paningin ng Diyos ang maging pabaya o tamad sa pagtupad ng tungkulin at paglilingkod sa Kanya? Ayon sa talinghaga ng Panginoong Kristo, ang aliping tamad ay walang kabuluhan sa paningin ng Diyos. At tiyak na itatapon sa kadiliman sa labas na diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Katumbas ng tiyak na tatanggap ng walang hanggang kaparusahan o hindi maliligtas. Kaya kahit itiniwalag tayo ng kasalukuyang pamamahala, hindi tayo titigil sa ating ginagawang paglilingkod. At yun nga ang ating pinatutunayan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Hindi man natin magawa yung dating paraan ng pagtupad natin ng ating tungkulin na kasama ang mga kapatid.
Nakapapasok tayo noon sa loob ng gusaling sambahan, pero dahil sa ating kasalukuyang kalagayan, kung ano lang yung ipinahihintulot ng Diyos na matupad natin, buong sigasig, buong pagtatalaga nating ginaganap. Gaano ba kahalaga kung manatili tayong masikap, masigasig, masipag sa pagtupad ng ating mga tungkuling kaloob ng Panginoong Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito sa Santiago 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Gaano po kahalaga na tayong mga lingkod ng Diyos ay manatiling masikap, masigasi, o masipag sa pagtupad ng mga tungkuling kaloob sa atin ng Diyos. Ang sabi sa talata, ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan. Alin ba yung tinutukoy na sakdal na kautusan? Yung mga salita ng Diyos. Yung nagsisiyasat, katumbas ng nagbubulay. Binubulay niya araw-araw yung mga aral ng Diyos. At nananatiling gayon na hindi tagapakinig, na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong iyon sa kanyang ginagawa. Mga kapatid, kung totoo ito, noon, nung tayo'y hindi pa itinitiwalag, dahil sa hindi tayo lumilimot sa napakinggan nating aral, totoo rin ito ngayon, na tayo ay itiniwalag ng kasalukuyang pamamahala sapagkat hindi tayo lumilimot na tumupad sa mga kalooban ng Diyos na ating tinanggap. Ano tinitiyak? Pagpapalain ng taong iyon sa kanyang ginagawa. Ang lahat po ng mga kaanib sa iglesia, maging ang mga itiniwalag ng hindi makatarungan, yun mang naligaw o hindi, ay naniniwala na sila ay mga lingkod ng Diyos. Narinig nating lahat ang mga aral ng Diyos o ang mga tunay na doktrina na itinuro ng sugo at ng naunang namahala sa atin. Ngunit, meron pong malaking pagkakaiba sa pagitan ng tunay at hindi tunay na mga lingkod ng Diyos. Ang mga hindi tunay, yung mga nakinig nga, ngunit hindi tinutupad kung ano yung napakinggan nila. Yun bang alam ang tama? Pero hindi naman yun ang kanilang ginagawa. Sila yung mga kaanib na ng pagpahingahin ng Diyos, ang matuwid na pamamahala sa iglesia, naging manlalabag na sa mga aral ng Diyos. At nagsasagawa na ng pagdaragdag, pagbabawas, pagbabago sa mga tunay na doktrina. Kaya sila ay naligaw, nasa loob man ng iglesia o itiniwalag man ng di makatarungan. Sa kabilang dako, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi lumilimot sa mga tunay na aral na kanilang napakinggan. Ang katunayay, masigasig nilang tinutupad at nananatili silang tapat sa pagsunod sa mga tamang aral. Tiniyak ng Biblia, pagpapalain ang taong iyon sa kanyang ginagawa. Kaya yung pagtupad sa mga kalooban ng Diyos na tinanggap natin sa mga naunang namahala, saligan yun sa patuloy na pagpapala ng Diyos sa atin. Ano po ba ang nagbibigay inspirasyon sa mga lingkod ng Diyos na buong katapatan at pagtatalagang tinutupad ang kanilang mga tungkulin na kaloob sa kanila ng Panginoon Diyos? Basahin natin ang nakasulat dito po sa 1 Corinto 15:58, pahayag ni Apostol Pablo. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo
na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ano po ang nagbibigay inspirasyon sa mga lingkod ng Diyos? Na buong katapatan at pagtatalagang tinutupad ang kanilang mga tungkuling kaloob ng Diyos. Naunawaan at sinampalatayanan nila na hindi walang kabuluhan ang kanilang gawa sa Panginoon. Ano katumbas nun? Hindi nasasayang. Maraming tao sa mundo ang masigasig na gumaganap ng kanilang mga tungkulin sa kanilang kapwa, maging sa bayan. Bagaman walang kasiguruhan na ang kanilang kasipagan ay mapapansin, gagantimpalaan at masusuklian. Ngunit ang tapat na mga lingkod ng Diyos na laging sumasagana sa mga gawa ng Panginoon dahil sa masigasig at buong kasiglahang pagtupad, may katiyakan na hindi walang kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. Kaya sa kasalukuyan nating kalagayan, dapat pa rin po nating tiyakin na ang ating sinusunod at pinagsisikapang gawin at tuparin kung ano lang yung gawa para sa Panginoon. Kaya nga natutunan natin na pagka mali na yung itinuturo sa atin, hindi natin sinusunod. Kung ano lang yung tama, kung ano lang yung tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala. Kung tayo man ay nasa ganitong kalagayan ngayon dahil sa paninindigan natin sa pagsunod kung ano lang yung tama. Paano kung may sakripisyo at panganib sa pagtupad ng ating mga tungkulin? Dapat pa ba tayong magpatuloy? O dapat na tayong mahadlangan? Ang mga tunay na lingkod ba ng Diyos kailanman ay mahahadlangan ng mga sakripisyo at mga panganib sa pagtupad ng gawain para sa Panginoon? Pakinggan natin ang sagot dito sa Filipos sa 1 talatang 21. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang mga tunay na lingkod ng Diyos, kailanman ay hindi mahahadlangan ng mga sakripisyo, ng mga panganib sa pagtupad ng tungkulin. Bakit? Ano ang kanilang pananampalataya? Sabi ni Apostol Pablo, sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ano katumbas no? Kung mabubuhay siya, maglilingkod siya. Tutuparin niya ang kalooban ng Panginoon Diyos kahit pa may sakripisyo. At kung mamatay siya, dahil doon sa kanyang ginagawa, pakikinabangan niya yun. Katumbas ng hindi walang kabuluhan ang ating mga gawa sa Panginoon. Kaya walang anuman o sino man ang makahahadlang sa mga tunay at tapat na lingkod ng Diyos sa pagtupad ng kanilang banal na tungkulin dahil sa pananampalataya nilang ito. Mamatay man sila, pakinabang ang kanilang kamatay. Kaya handang isakripisyo ng tunay at tapat na mga lingkod ng Diyos ang kanilang sariling buhay sa pagtupad ng kanilang tungkuling bigay ng Diyos sa kanila. At si Apostol Pablo nga, ang isang mabuting halimbawa nito. Gaano ba kahalaga kay Apostol Pablo ang kanyang tungkulin? Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Gawa sa 20, talatang 24. Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Gano pinahalagahan ni Apostol
Pablo ang kanyang banal na tungkuling tinanggap niya sa Diyos, higit pa sa kanyang buhay. Anong katunayan? Ang sabi niya, hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya. Sinabi niya ang mga salitang ito hindi dahil hindi mahalaga ang kanyang buhay, kundi dahil itinuturing niya na ang kanyang tungkulin ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay sa mundong ito. Mas mahalaga pa yon kaysa kanyang sariling buhay. Kaya karapat dapat siyang tularan. Ang nabasa natin na ginawa ni Apostol Pablo ay nagpapaalala sa atin sa sugo ng Diyos sa mga huling araw. At sa naunang namahala sa atin at sa maraming mga kaanib sa iglesia na namuhunan ng maraming sakripisyo sa pagtupad ng kanilang tungkuling kaloob ng Diyos hanggang sa kanilang pagpanaw. Tinapos po nila ang kanilang takbuhin. Paano tayo magiging katulad ni Apostol Pablo na pinahalagahan ang kanyang tungkulin ng higit kaysa kanyang buhay? Dito natin babasahin sa pahayag niya sa Filipos 2:5 at 8. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasuno rin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus. Paano po tayo magiging katulad ni Apostol Pablo? Na pinahalagahan ang kanyang tungkulin ng higit pa sa kanyang buhay, dapat ay taglayin din natin ang pag-iisip na taglay ng ating Panginoong Kristo. Ano ba ang taglay na pag-iisip ng Panginoong Kristo? Ayon sa pahayag ni Apostol Pablo, siya'y nagpakababa at nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Bakit marapat lang na tayong mga lingkod ng Diyos ay magtaglay din ng pag-iisip na kay Kristo? Sapagkat siya ang ating ulo. Tayo ay mga sangkap o bahagi ng kanyang katawan o iglesia. Kaya kung pinahahalagahan natin ang ating mga tungkuling bigay ng Diyos sa atin at hinahangad na masigasig na matupad ang mga ito hanggang sa ating kamatayan, kailangan nating maging mababang loob at maging masunurin sa lahat ng mga aral ng Diyos. Pag sinabing mababang loob, hindi kung ano yung gusto natin ang susundin natin, kundi kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung utos ng Diyos na tinanggap natin sa iglesia. Dapat ay masunurin, hindi ang susundin lang kung ano yung natapat sa gusto. Pag sinabing masunurin, kahit na mahirap sundin, kahit na magsasakripisyo, susunod. Iyon ang masunurin. Ganyan ang Panginoong Kristo. Yan ang katangian na dapat nating magawang lahat. Sa awa ng Diyos. Kaya tayo nasa ganitong kalagayan. Kung ano lang yung tama. Kung ano lang yung tinanggap natin sa sugo at sa naon ng namahala, yun ang ating sinusunod. Hindi kaya tayo naninindigan sa tama ay gusto nating magmataas sa harap ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia. Hindi. Ang totoo yung pagsunod natin sa tama. Kababaang loob nga yun sa paningin ng Diyos. Pero dahil sa maling pagpaparating sa mga kapatid ng ginawa nating paninindigan, hindi naunawaan ng mga kapatid yung ating ginawa. Itinuring nga yun na pagre-rebelde, paglaban sa pamamahala. Hindi, mga kapatid.
Yung ginawa natin, kahayagang natuto tayo ng kababaang loob at ng pagkamasunurin sa lahat ng mga aral ng Diyos. Paano natin mapatutunayang handa tayong magsakripisyo at mamatay kung kailangan para sa ating mga tungkuling kaloob ng Panginoon Diyos sa atin? Sahin natin ang nakasulat dito sa Ikalawang Timoteo sa 2, talatang 10. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Ang mga tunay at tapat na mga lingkod ng Diyos ay handang magtiis ng lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang o para sa kapakanan ng iglesia. Kung ganito ang kasalukuyang pamamahala tulad ng mga naunang pamamahala, payapa ang iglesia. Masaya, panatag ang mga kapatid sa iglesia. Walang gulo. Hindi tayo malalagay sa ganitong kalagayan kung katulad ni Apostol Pablo, sabi niya, aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Sino ba yung mga hinirang? Yung mga tinawag sa iglesia. Anong layunin niya kung bakit nagtiis siya? Upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. Hindi ang nangyari sana yung maraming itiniwalag yung pamilya ng KRD, itiniwalag yung mga ministro na katulad namin, ng maraming mga may tungkulin, kung marunong magtiis ng lahat ng mga bagay para sa mga hinirang ang kasalukuyang pamamahala sa iglesia. Bakit? Ang layunin ng nagtitiis na tunay na pamamahala para sa kaligtasan ng mga hinirang. Para sa kaligtasan ba yung ipagtitiwalag mo? Yung mga pumuna sa mga maling ginagawa, sa mga katiwaliang nakita sa iglesia, sa mga paglabag, sa pagpapawalang halaga sa mga tuntunin at patakarang ipinatupad ng sugo at ng naunang pamamahala. Mga kapatid, ang mga tunay at tapat na mga lingkod ng Diyos, gaya ni Apostol Pablo, handang magtiis ng lahat ng bagay alang-alang sa kapakanan ng iglesia. Sa pagkakataong ito, naway maalala natin na ang dahilan kung bakit ang marami sa atin ay pinag-uusi, ginigipit, at hindi makatarong ang itinulag ay dahil tinupad natin ang ating tungkuling ibinigay ng Diyos sa atin ngayon. Alin yun? Ipagtanggol natin ang iglesia at ang katotohanan. Gayunpaman, marami nga sa mga kapatid hindi nakaunawa ng ating ginawa. Bagkus ay napapaniwala sila na tayo ay naghihimagsik. Ang nangyari sa marami sa atin ay malaking pagsubok dahil hindi ito natapos sa pag-aalis sa atin sa ating mga tungkulin at pagkatiwalag sa iglesia. Ang iglesia ngayon na ating pinakamamahal, nababalot ng maraming problema at kaguluhan dulot ng masasamang mga tagapanguna rito. Inaasahan po ng Diyos na hindi tayo paiimpluwensya sa masasama nilang gawain. Hindi tayo sasama kailanman sa mali. Sa halip, dapat tayong magpaalalahanan sa isa't isa ng may buong karunungan gamit ang mga salita ng Panginoong Kristo. Nakasulat yan sa Kolosas 3:16. Hayaan ang mga salita ni Kristo ay manahan sa inyo ng sagana habang kayo ay nagtuturuan at nagpapaalalahanan sa isa't isa ng may buong kanunungan. Maaring sabihin ng iba na nahihirapan na silang tuparin ang kanilang tungkulin
dahil sa tila walang katapusan ng mga problemang bumabalot sa iglesia, na sa halip na humupa ay patuloy pang dumarami at tumitindi. Mahadlangan ba ng mga problema ang mga tunay na lingkod ng Diyos sa pagtupad ng kanilang tungkulin bigay ng Diyos? Marami mang problema, marami mang mga suliranin, kaguluhan na nangyayari sa bayan ng Diyos ngayon. Tingin nyo nakasulat sa awit 1:2-3. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Hindi po mahahadlangan, walang anumang problema sa buhay na makahahadlang sa mga tapat na mga lingkod ng Diyos sa pagtupad ng kanilang banal na tungkulin. Sa halip, sa gitna ng mga problemang yun, nakatagpo sila ng kagalakan o kasiyahan sa kautusan ng Panginoon. At sila'y nagbubulay-bulay sa kanyang kautusan araw at gabi. Anong katunayang hindi sila apektado ng mga problema sa pagtupad ng kanilang banal na tungkulin? Inihalintulad sila sa isang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig, na namumunga sa kanyang kapanahunan, na ang dahon ay hindi malalanta o mananatiling sariwa, at anuman ang kanilang gawin ay gumiginhawa. Ganyan tayo na nagkakatipon ngayon, na nagkaisa ng puso at isipan para itaguyod ang gawaing ito. Para tayong nasa siping ng agos ng tubig. Bakit? Nasa siping tayo ng Diyos eh. Kung ano yung kalooban niya, yun ang ating binubulay araw at gabi. Yun ang sinisikap nating maisagawa sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya nga pagka tayo'y nahuhulog sa pagkakamali, nagdaramdam tayo. Labis ang ating pagsisisi, ayaw nating biguin ang ating Panginoon Diyos. Kaya sinisikap nating bumalikwas pagka tayo'y nagkakamali. Sapagkat alam natin yung aral. Alam natin yung utos. Tinutupad ng Diyos itong pangako niyang ito sa nananatiling masigasig sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ano pa ang tinitiyak ng Diyos sa kanyang mga lingkod na nananatiling masikap, masigasig, masipag sa pagtupad ng tungkuling bigay ng Diyos sa kabila ng mga problema at kaguluhan sa mundo at sa iglesia. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Hebreo sa 6, ang talata ay 10, ganito ang sinasabi. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ang sabi sa talata, ang Diyos ay hindi liko. Katumbas ng makatarungan siya. Hindi niya lilimutin ang ating mga gawa at ang pag-ibig na ipinakita natin sa kanyang pangalan, sa paglilingkod natin sa mga banal o sa iglesia, at hanggang ngayon, nagsisipaglingkod tayo. Mga kapatid, lubos nating sampalatayanan na ang mga gawa at pag-ibig na ipinakita natin sa Diyos, sa mga paglilingkod natin sa mga banal, kahit ngayon na tayo ay itiniwalag sa iglesia,
hindi lilimutin ng Panginoon Diyos yun. Ano nga uli yung mga tungkulin na buong sikap na ginagawa natin magpahanggang ngayon? Yung pagsamba. Kailan pa ba tayo itiniwalaan? Kailan pa ba tayo inalisan ng karapatan? Tumigil ba tayo sa ginagawa nating pagsamba? Hindi. Naawa ang Diyos para loobin niya na magkatipon tayong katulad nito. Na pagka tayo sumasamba, daman-daman natin yung kapangyarihan sapagkat totoo sa ating puso yung ginagawa nating paglilingkod. Alam ng Diyos ang ating tinitiis. Alam ng Diyos ang ating pinupuhunan sa paglilingkod sa Kanya. Hindi natin nalilimutan yung mga aral. Yung pag-iibig ang magkakapatid, pinahalagaan natin. Meron sa iglesia ngayon namimili ng iibigin. Kung sino lang yung umiibig na sumusunod kung anong ibig nilang ipatupad. Pero yung pumupuna, hindi na pag-ibig. Puot, galit. At hanggang ngayon, kinapopuotan at kinagagalitan. Yan ba ang hindi lumilimot sa mga aral ng Panginoon Diyos? Kaya panatilihin natin yung damdaming umiibig sa kapatid, umiibig sa kapwa, kahit pa sa ating kaaway. Yung pagbabagong buhay, yung matuwid na pamumuhay, pagtapatan natin yun. Huwag tayong lalabag. Huwag tayong gagawa ng anumang labag sa mga aral ng Panginoon Diyos. Ano pa? Yung pagsunod sa mga aral ng Diyos tungkol sa tungkulin ng magulang sa kanilang mga anak, tungkulin ng mga anak sa kanilang mga magulang. Yung pananalangin. Mga kapatid, ingatan natin yung pagkakatiwala ng Diyos sa atin. Yung mga tungkulin sa loob ng iglesia, yun mismo pagka-iglesia ni Kristo, tungkulin natin sa Diyos yun, na inaasahan ng Diyos, na buong sikap, buong pagtatalaga, buong sigasig nating tutuparin. Huwag nating kalimutan na sa kabila ng ginawa sa atin ng kasalukuyang tagapanguna sa iglesia, ang ating mahabagi at mapagpalang Diyos ay hindi tumitigil ng pagkakaloob niya sa atin ng ating mga pangangailangan araw-araw. Ng pag-iingat at pagliligtas sa atin sa maraming kapahamakan at kasamaan at mabibigat na karamdaman. Binigyan niya tayo ng pagkakataong makasamba. At sa tuwing tayo sumasamba, ibinababa niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang mga ginagawa at pagpapalang ito na mula sa Diyos, sapat na dahilan para mas maging masigasig tayo sa pagtupad ng ating banal na tungkulin bigay ng Diyos habang nabubuhay tayo, upang makatiyak tayo sa pagmamana ng mga pangako ng Diyos. Ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, ng paninirahan sa bayang banal, doon sa langit, sa piling ng Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mga kapatid. Malapit ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Kaya, dahil malapit ang Diyos, huwag tayo magsawang manalangin sa Kanya. Ano ang ipananalangin natin? Ipakikiusap sa Diyos. Lalo na sa kapakanan ng iglesia, na sana mabalik na ito sa dati nitong banal, malinis, maayos na kalagayan. Paano mangyayari yun? Masama ang mga tagapanguna. Ipaubaya natin sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kayang-kayang gawin ng Diyos na ang iglesia ay ibalik
sa dating maluwalhating kalagayan ito. Nakarapat-dapat iharap sa Panginoong Kristo sa kanyang pagparito. Maghintay tayo sa makapangyarihang gawa ng Diyos, sa mga himala ng Diyos para sa kapakanan ng Iglesia na ating minamahal. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po'y mananalangin. Manaming Diyos, mula po sa kibuturan ng puso namin, nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat sa pagsamba namin ngayon, nagpakahayag ka sa aming puso habang pinakikinggan namin ang mga aral mo. Pinupuno mo ang puso namin ng pag-asa na hindi nawawala ng kabuluhan. Hindi mo nililimot ang lahat ng aming pagpapakal at pagsasakit alang-alang sa kapakanan ng Iglesia at sa mga tungkuling kaloob mo sa amin. Ama, salamat ng marami. Nagkaganito man ang kalagayan namin. Panginoon, hindi mo kami pinabayaan kahit saglit. Ikaw po ang gumagabay sa buhay namin araw-araw. Ikaw ang nagtuturo ng mga dapat naming gawin para kami mapanuto. Pinaalala mong palagi ang mga aral na tinanggap namin sa mga naunang namahala sa amin. Hindi ka nagkukulang ng mga mabubuting bagay. Mahirap man ang buhay sa mundo ngayon, itinatawid mo kami, inaabot mo araw-araw ang aming pangangailangan. Pinagagaan mo ang aming pasan. Inililigtas mo po kami sa lahat ng kapahamakan at kasamaan. Kung nagkakasakit man kami, ikaw ang humahaplos sa aming katawan para kami gumaling at muling lumakas sapagkat nais mo na patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Ama, handog na sa iyo ang buhay namin sapagkat sumasampalataya kami. Kaya mo kami nilalang. Kaya mo po kami tinawag sa iglesia para iukol namin ang aming buhay at paglilingkod sa iyo. Kaya ang hiling namin, Ama, sa mga anak mong sumasamba ngayon, igawad mo ang ibayo mo pang mga biyaya at pagpapala. Higit sa lahat, dagdagan mo pa kami ng matibay na pananampalataya at pag-asa. Manghawak po kami sa tulong at magagawa mo sa amin. Panginoong Hesukristo, maraming salamat dahil sa matyaga mong pamamagitan, napakalapit ng Ama sa amin. Nakikinggan niya ang panalangin ng aming sambahayan. Tinatamo namin ang mga pagpapala para mabuhay kami ng tiwasay. Higit sa lahat, patuloy kaming makapaglingkod sa iyo at sa Kanya. Pagparito mo, huwag mo kaming kalilimutan. Ang mga tiniis at mga pinuhunan namin, alang-alang sa iglesia at sa aming tungkulin, alalahanin mo, pagsama mo kami sa langit, magtamo kami ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Sa piling mo sa langit, matatapos na ang lahat ng aming mga kadalamhatian. Wala nang pagluha, wala nang kamatayan, kundi pawang kaligayahan at kapayapaan. Ama, sumasampalataya kami. Iginawad mo sa aming lahat ang iyong mahalagang basbas. Pangako namin, hindi kami titigil ng pagtatapat sa iyo, ng pagsunod sa lahat ng iyong mga kalooban. Bago namin tapusin ang aming panalangin, naaalala namin ang mga kapatid namin sa iglesia na magsasagawa ng pagkilos dahil sa pagsunod sa kasalukuyang pamamahala. Bahala ka na sa mga kapatid namin. Huwag mo silang pabayaan. Ingatan mo sila. Huwag mong ipahintulot sa anumang kapinsalaan at kasamaan,
kundi manatiling ikaw ang pinapupurihan, ikaw ang binibigyan ng kaluwalhatian. Sumasampalataya kami, Ama, darating ang takdang panahon mo na iaayos mo ang lahat ng bagay sa iglesia. Pinupuri ka namin, Ama, niluluwalhati ang iyong pangalan. Lahat panalangin namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.